Magandang araw sa ating lahat, lalong-lalo na sa aming guro na si Ginang Dr. Catherine Iliaga at sa aking mga kaklase. Ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 6 bago sa lahat, nais ko pong magpakilala. Ako nga pala si Milo Mapili at ngayong araw na ito ay tatalakayin natin ang Kabanata 6 ng mga pelikulang Pinoy at teleserye. So, bago natin tatalakayin ang kung ano nga ba ang pelikula, ay nais ko po lamang basahin ang layunin nitong ating paksa. Sa katapusan ng leksyong ito, ay ikaw ay inaasahang nakakatutugon sa mga katanungan hinggil sa mga aral na napapaloob sa napanood ng mga pelikulang Pinoy sa pamamagitan ng aktibong partisipasyon sa talakayan. Pangalawa, nagagagad ang mga piling linya sa mga teleserye at pelikulang Pinoy na napapanood sa video clip upang maparamdam ang kahulugan nito. At ang panghuli ay nai-apply ang mga aral na naitala mula sa napanood ng mga piling teleserye at pelikulang Pinoy sa pamamagitan ng pagsasadula. So ngayon ay tatalakayin natin ang kung ano nga ba ang pelikula. So, ang pelikula ay isa sa mga anyo ng sining na higit na nakapagdudulot ng malaking impluensya sa mga mamamayan. Gayon din, naging daluyan ito ng makabagong kaalaman at aral na maaring magamit sa pamumuhay ng bawat individual. Nagsisilbi itong refleksyon ng pamumuhay ng bawat individual sapagkat ito ay mahihinuha at ang iba't ibang karanasan kung saan mas nahuhubog ang personalidad at katatagan ng mga manunood sa pagpapalagay ng kanilang sarili sa eksenang natutunghayan. No? Kung sinasabi natin pelikula, ito ay isang anyo ng sining na may malaking impluensya sa mga tao. Ito ay nagiging daluyan ng makabagong kaalaman at aral na maaaring magagamit sa pang-araw-araw na buhay. No? Nagsisilbi itong refleksyon sa pamumuhay ng bawat individual kung saan makikita ang iba't ibang karanasan ng mga pelikula at nahuhubog ang ating mga personalidad katatagan ng mga manunood habang inilalagay ang kanilang sarili sa mga eksenang kanilang pinapanood, no? Kung ang halimbawa nito ay ang pelikulang General Luna, no? Kung saan ito ay isang magandang halimbawa na kung paano ang pelikula ay maaring magbigay ng kaalaman at edukasyon at kamalayan sa kasaysayan ng Pilipinas, no? Sa pamamagitan ng pelikulang ito ay natutunan ng mga manonood na ang tungkol sa buhay at pakikibaka ng ating General Antonio Luna laban sa mananakop ng Pilipinas na Amerikano sa kasaysayan ng pag-unawa sa bayani. So maraming uri ng mga pelikula katulad ng romantiko, which is the kasalukuyang pelikula katulad ng Hello Love Again, and also marami kang makukuha na kaalaman at kamalayan at edukasyon sa pelikula. Gayunpaman, ang pelikula ay ugnayan sa lipunan na ating ginagalawan sapagkat ito ay nagbibigay aral at nagbibigay ng kamalayan sa mga pangyayari na nagaganap sa ating kapaligiran. No? Nagbibigay ito ng katugunan sa mga katanungan, pilit na hinahanap ng kasagutan at nililigap ng pag-unawa. Ang mga pelikula ang itinatanghal ay nakapagdudulot ng paghubog sa pag-unawa ng bawat individual kung saan nagkakaroon ng kaliwanagan ang mga bagay na ninanais o nararapat na maabot ng pag-unawa. Ang mga kaalamang napulot sa pagtangkilik sa sining ito ay nagsisilbing sandata laban sa pakikipagsapalaran sa buhay, no? Halimbawa ng isa sa pelikulang halimbawa ay ang General Luna, no? Kung paano ang pelikula ay maaring magbigay ng edukasyon at kamalayan tungkol sa kasaysayan ng ating Pilipinas, no? Sa pamamagitan ng pelikulang ito ay natutunan ng mga manunood na ang tungkol sa buhay at pakibaka ni General Antonio Luna.
no? So, at marami pang iba na pelikula. Ngayon ay dako naman tayo sa katangian ng pelikula. Una, ito ay audio, visual, or hearing and seeing, or paningin or panindigan ang ginagamit. So, kung sinasabing pelikula, ito ang isang anyo na gumagamit ng parehong pandinig or paningin upang maghatid ng kwento at emosyon. Mahalaga ang mga visual na elemento tulad ng cinematography, set design, at costumes, pati na rin ang mga auditory na elemento tulad ng dialogue, sound effects, at musika. Pangalawa, ang damdamin o kalooban o di konkretong kaisipan o diwa ay dapat na maipakita nung malinaw sa screen. So, ang pangalawa ay dapat malinaw na maipakita ang mga damdamin or abstract na idea upang maging mas maunawaan at relatable ang mga manonood sa panghalimbawa like sa pelikulang Kita-Kita, epektibong ipapakita ng pelikula ang emosyon ng paglalakbay ng mga karakter sa pamamagitan ng kanilang interaksyon at visual storytelling na napagpaparamdam sa mga manunood ng lalim ng kanilang relasyon. Ang pangatlo ay may tiyak na haba ng pelikula. No, ang pelikula ay may tiyak na tagal. Karaniwang ito ay mula sa ilang minuto para sa mga short films at hanggang 90 to 120 minuto para sa mga feature-length films. No? Halimbawa, ang pelikulang Ang Babae sa Septic Tank ay may tagal na humigit na kumulang 87 or minuto na akma sa karaniwang haba ng isang full-length na pelikula. Ang pang-apat naman ay sa pagbuo ng pelikula, mahalagang magkakaroon ng pera. So, ito ay isa sa pinakamahalagang aspekto ng pagkakaroon ng paggawa ng pelikula, ang pagkakaroon ng pera, no? Ang pagkakaroon ng pera or budget ay nakakaapekto sa lahat mula sa casting, sa location, at hanggang sa specific effects at marketing nito. Ang ikalima ay mayroon ding mga inaasahang pangyayari maaring makaapekto sa pagbuo ng pelikula. So, may mga hindi inasahang mga pangyayari na maaring makakaapekto sa paggawa ng pelikula tulad na lang ng kondisyon ng panahon, availability of the actors, and also the technical issue, no? So that is what yan ang panglima. At ang pang-anim ay gawa ng maraming tao ang pelikula. Oo, tama. Ang pelikula ay ginagawa ng maraming tao, no? Ang pelikula ay bunga ng kolaborasyon ng mga maraming tao, kabilang ang mga direktor, manunulat, aktor, at cinematographies at editors at marami pang iba, no? At ang panghuli ay nabubuhay ang pelikula ng dahil sa script at ininterpret ng director, no? Ang pelikula ay nabubuhay sa pamamagitan ng interpretasyon ng director sa script, o ang vision ng director ay humuhubog kung paano isalaysay ang kwento sa visual at emotional na paraan. At 'yon ang 7 na katangian ng pelikula. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat. Ako po pala si Marian T. Mortito. At tapos na tayo sa pagbabahagi kung ano nga ba ang pelikulang Pilipino at ang mga katangian nito. Ngayon ay pupunta naman tayo sa mga halimbawa ng pelikulang Pilipino. Unang halimbawa ay ang pelikula ni Catherine Bernardo at ni Alden Richard na pinamagatang Hello, Love, Goodbye. Isa itong romantikong drama sa Pilipinas noong 2019 sa direksyon ni Cathy Garcia Molina at ginawa ng Star Cinema. So, ang
istorya nito ay pinagbibidahan nina Joy Fabregas at bilang si Catherine at si Ethan Del Rosario bilang si Alden Richard, no? Silang dalawa na kung saan silang dalawa ay pinagtagpo ng kapalaran sa Hong Kong. So, sa mga taong ito, isa ito sa pinakasikat na cinema o pinakasikat na pelikula noong 2019. Isa itong isa sa pinakamataas na highest rating sa cinema na pinagbibidahan nila Catherine. So, alam ko na napanood ninyo ang Hello, Love, Goodbye na isa sa pinakamagandang pelikula na nagawa ni Catherine. Ang unang pelikula na nagawa ni Catherine na hindi kasama si Daniel Padilla. Dako naman tayo sa halimbawa, Alone, Love, Together, no? Isa rin itong romantikong drama sa Pilipinas na isinulat ni at dinirekta ni Antoinette Judain at pinagbibidahan ni na Liza Soberano at Enrique Hill. Sinundan ito ng kwento ng pag-iibigan ni na Christine bilang si Liza at si Ralph bilang si Jel na muling nagkatakbo matapos ang 5 taon mula nang sila ay unang makita sa kolehiyo. Ang pelikulang ito ay nilabas ng Star Cinema noong Pebrero 13, 2019. So, ang Alone Together ay Pebrero. So, ito ay araw ng mga puso, no? So, isa itong romantikong drama. So, kung ikaw ay mahilig sa romantikong drama, meron tayong Hello, Love, Goodbye, at Alone Together. So, oo nga pala, ang Hello, Love, Goodbye ay meron ng part 2 at ito ay ngayon ay pinakasikat din. Pa sila sa cinema ang Hello, Love Again. So, hindi ko pa ito napanood, kaya panoorin natin pag may pera na. So, Hello, Love, Together na pinangalan ni Liza at Enrique Hill. I think ito siguro yung hindi pala. So, next, sunod meron tayong The Mall, The Mirror. Kung ikaw naman ay mahilig sa komedya, so meron tayo dito si Ann Kabukabal, si Vice Ganda. So, ito ay isang komedyang pelikula sa Pilipinas na nasa direksyon ni Barry Gonzales at pinagbibidahan ni na Vice Ganda at Ann Cortez, no? So, ang pelikula ay gawa ng Star Cinema din at Viva Films sa ilalim ng working title ng Mumulan. Pinalabas ang pelikula sa mga sinihan noong Disyembre 25, 2019 bilang isa sa mga opisyal na entries na ginanap ng 2019 Metro Manila Film Festival. So, ang The Mall, The Mirror, no, sa totoo lang, hindi ko siya nakita ng full movie. Nakita ko lang yung mga trailer niya, which is very tawag nito, very funny or very komedya. Kung ikaw talaga ay mahilig sa komedya, talaga matutuwa ka sa pelikula ito. Susunod, meron tayong Triple Trouble, Gabal. So, ang pelikulang ito ay hindi ko masyadong familiar or
siguro 2019, pero siguro napanood ko yung trailer nito pero nakalimutan ko kung ano yun. So, matapos nakalimutan ko kung ano yun, kaya magbibigay lang ako ng mga halimbawa or trailer ng mga pelikulang Pilipino na naitalakay ko dito. So, ang Trouble, Huli Ka Balbon, matapos matuklasan ng isang anomalya sa kanyang ahensya. So, parang isa din itong komedyang pelikula. Ang executive director ay tinambagang ngunit nagawa niyang ipaalam ang kanyang nalalaman kay Apollo. So, si Apollo dito ay si Coco Martin. Bago pa mag-ulat si Apollo sa mga awtoridad, siya ang naging pangunahing pinaghihinalaan sa pagpatay sa kanyang dating boss. Pinagbibidahan ni Coco Martin, IIT Las Alas, Jenny Mercado at Sam Milby at ipinalabas noong 25 ng Disyembre taong 2019. So, based sa poster niya, ibinigay, para siyang isang komedyang pelikula na may halong aksyon. Komedya na may halong aksyon. So, magbibigay na lang ako ng halimbawa ng kanilang trailer or kung ano man yung mga linya na naging tatak sa atin. Ang huling halimbawa ay ang Mission Unstoppable, The Dawn Identity. So, ang pelikulang ito ay hindi ko rin nakita yung trailer noong taong 2019. So, kasi hindi ako fan ng ABS. GMA fan ako ng ABS-CBN. So, ating tatalakayin. So, ang Mission Unstoppable, The Dawn Identity, matapos mapalaya mula sa bilangguan dahil sa isang maling misyon, si Don Robert Fortune ay bumuo ng isang kupunan hindi lamang upang nakawin ang Pearl of the Orient, ngunit upang makapaghiganti din laban sa kanyang kapatid na si Benji. Ang pelikula ay nasa direksyon ni Michael Tuvera at pinagbibidahan ni Vic Soto at Maine Mendoza. Ipinalabas noong 25 ng Disyembre taong 2019. So, ang tatlong pelikula, The Mission Unstoppable, The Triple Double, The More the Merrier, ay sabay silang pinalabas noong 2019, Disyembre 25. So, masasabi kong meron siyang action din ang The Mission Unstoppable, but may halong komedya. So, tapos na tayo. Magbibigay pa pala ako ng mga halimbawa ng mga pelikulang natalakay ko. Like trailer nila. At narito yun. For the first time, Catherine Bernardo and Alden Richards in a film by Kathy Garcia Molina. Lahat ng binibigay ko is not enough to make you stay. Ginawa mo yun para pilitin akong piliin ka? Kung mahal mo ako, bakit hindi ako ang piliin mo, Joy? Kung mahal mo ako, bakit pinapapili mo ako? Hello, Love, Goodbye. Ng mundo. Sigurado ka ba dyan? Gusto mong baguhin ang mundo? Sigurado. Gusto mo, sama pa kita eh. Mababago natin ang mundo. Am I real? Do the words I speak before you make you feel that the love I Alam mo, have for you is hindi ko talaga alam kung anong nangyari. so we can fade into the night and you know the world could
si Morissette. Magkapatid, Get out of my mall! magkaribal, Mahal ka dito! magkamukha, Nar, 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 nar! Huwag mo akong no. Hindi ako seasoning! Sabay-sabay na po! Kinsihan yan, ha? O, sandali lang. Kinsi na. 1, 2, 3. 1, 2. Ang pinakamasayang trouble na sana sama all! Tropang LOL na super lapabol! Si Paul! Nasa TV! Si Paul! Artista lalo ko! Hindi! Ang Pearl of the Orient, ang pinakamalaking perla sa buong mundo. Kukunin natin yan. Nakawin na natin yung palasyo ng Malacanang. Baka mas madali yun. Kikong, Donkey Kong? Yun ang pangalan mo? Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong! Donkey Kong nga. isa na lang ang kulang sa dador. Donna Cruz ho, at your service. Galit ka ba? Po? Sakit eh. Ay, sensya na, kinakabahan lang. Sino yan? Donna Cruz na. Yung sharam-dada, siyam-dada, Donna Cruz. Okay, at yun ang mga ang trailer ng mga pelikulang Pilipino noon na nagkitatak sa atin. So pag nasabi natin pelikulang Pilipino ay yun yung mga ang duration lang or ang time na ng kanilang pelikula ay nasa 1 hour or 2 hours. Yun lang yung mga kalamitan ng mga duration ng kanilang pelikulang Pilipino. At tapos na tayo sa mga pelikulang Pilipino, dako naman tayo sa ano nga ba ang teleserye. So, teleserye. Ang teleserye ay isang Philippine English word ng television soap opera. Pinagsama ang tele mula sa salitang telebisyon kasama ang Filipino na salita ng series o serye. Ang salitang ito ay unang ginamit sa Pangakong Sayo. So, ang Pangakong Sayo nung ang drama na ipinalabas sa Philippine television mula 2,000 hanggang 2,002. So, Pangako Sa'yo yung una ay ang teleserye na hindi ako nagkakamali, teleserye ito nila ni Chirruco Rosales. At nung mga yung ni-remake ito ay yung sina na pinagbibinahanan nila ni Catherine at ni Daniel. Catherine ba yun? Oh, yeah. So, isang nobela, ang teleserye ay isang nobela ang ginawan ng bersyong ipinalabas sa telebisyon. Kaya ito ay maituturing na isang akdang pampanitikan na nagpapakita ng mga pangyayari na isinulat sa pinakamaayos na pagplano at pagbabalangkas ng mga importanteng bahagi at sangkap nito. Kagaya ng nobela at iba pang kwento, ito ay madalas na sumasalamin sa mga issue sa lipunan. So, sa mga issue sa lipunan, halimbawa na lamang ang teleserye ng na pinagbibidahan ni Coco Martin. Teleserye ngayon ay ang probinsyano. So, isa din iyon sa pinakatatak na teleserye no sa Pilipinas, which is hindi ko alam kung ilang taon yun, basta ang alam ko lang ang pinakamatagal yun natapos na para din siyang teleserye ng Pangako Sa'yo. Pag nagsabi kasi tayo ng teleserye, hindi lang nasa duration or may time limit katulad ng pelikulang Pilipino. So, ang teleserye ay may by episodes siya, by kabanata. So, mataas siya at matagal siya matatapos talaga. At ano talaga doon ay ang mga sumasalamin talaga yun sa lipunan. Katulad na lamang ang probinsyano talaga ay inano talaga ni Coco Martin kung ano talaga yung nagaganap sa Pilipinas. Kanyang pinakapakita doon sa teleserye. At yun nga, kung ano nga pa yung mga
kung ano nga ba yung teleserye. Alam kong karamihan sa atin ay nanonood nun simula ng bata pa. Pero medyo hindi ko alam kung hanggang ngayon pa ba, kasi nung pag-college na di rin na lang nanonood ng teleserye kasi walang TV kasi nag-boarding house tayo. Maliban na lamang kung nasa bahay tayo. So, yun ang ano nga ba ang teleserye or ang kahulugan ng teleserye. Ang kasunod nito ay ang katangian ng teleserye at mga halimbawa nito na kung saan itatalakay or ibabahagi naman ng aking kasama na si Miss Angie Parsha. Maraming salamat. Magandang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Ma'am Iliaga. Ako nga po pala si Angie Ablong Orsha at isa ako sa mga magbabahagi ngayong araw na ito. So, dadako naman tayo sa Kabanata 6, mga pelikulang Pinoy at teleserye. Ngayon ay tatalakayin ko ang katangian ng teleserye. Ang teleserye ay may ilang mga katangian na pinagmulan na humahalin tulad sa soap opera at telenovela. Ngunit ang teleserye ay may unique genre o may sariling natatanging katangian na karaniwang sumasalamin sa panlipunang realismo ng mga Pilipino. So, ang teleserye or teledrama ay isang uri na napapanood sa telebisyon na karaniwang hindi makatotohanan o walang pawang pruweba na masasabing ito ay totoo. So, nagmula ang salitang teleserye sa pinaikling tele o telebisyon at serye sa salitang Tagalog para sa series at drama na para naman sa drama. So, ipagpaumanhin niyo po kung maingay ang aking background sapagkat meron pong ginagawa ang aming kapitbahay na hindi ko po ito kontrolado. Sunod ay, ang isang teleserye ay ipinapalabas sa primetime 5 araw sa isang linggo na humahatak ng malawak na bilang ng manonood maging sa edad, kasarian at nagbibigay ng pinakamataas na rate ng advertising. Ang ibang teleserye po ay pinapalabas 6 na beses sa isang linggo, lalo na kung patok ito sa masa or lalo na pag madami ang sumusubaybay nito. Nagtatagal ang isang teleserye ng 3 buwan hanggang 1 taon o depende sa ratings nito. Nagtatagal po ang teleserye lalo na marami yung sumusubaybay sa teleseryeng ito, marami ang nanonood. Hindi nila ito tinatapos agad. Dinadagdagan ito nila ng mga pangyayari upang mas tumagal pa ang isang teleserye. Dumako naman po tayo sa mga halimbawa ng teleserye. Alam kong napakapamilyar ito sa inyo, marahil ito ay kinagigiliwan ng lahat. So, uunahin natin ang Kadenang Ginto. Ang Kadenang Ginto ay kwento ni Romina, isang kalihim na naging asawa ng negosyanteng si Robert na nagpakasal sa kanya sa kabila ng katotohanan ginahasa siya at bit-bit ang anak ng salarin. Pinagbibidahan ni na Albert Martinez, Dimples Romana, Adrian Alandi, Beauty Gonzalez, Andrea Brillantes, Francine Diaz sa direksyon ni Jerry Lopez. So, alam ko naman po na ito ay kinagigiliwan ng lahat itong Kadenang Ginto sapagkat napakabuti or napakaganda ng paggagawa ng istorya nito. Narito ang matutuwa ka, maiinis, malulungkot, parang lahat ng emosyon nandito sa teleseryeng ito. Kahit ako mismo, sinusubaybayan ko talaga yung Kadenang Ginto. Dati, hindi ko siya napapanood ng kung anong oras siya inilalabas sa television sapagkat may klase po ako. Kaya ang ginagawa ko na lang pag uwi ko galing sa eskwela, nanonood ako sa YouTube para kahit papaano masubaybayan ko pa rin yung teleseryeng ito. Dahil napakaganda talaga nito. Susunod ay ang Probinsyano. Paborito talaga to ng ating mga nanay at tatay, lolo at saka lola. Ang Probinsyano
kinuha ang buhay na naiwan ng kanyang yumaong kapatid na si Cardo Dalisay or si Coco Martin, ay isang dedikadong opisyal ng pulisya na may isang hindi matitinag na pangako upang iligtas ang buhay at labanan ang para sa kabutihan. Sa kabila ng maraming mga kaaway upang sirain siya, nagpapatuloy si Cardo sa kanyang walang katapusang pakikipagsapalaran dahil sa kanyang pamilya at mga taong nangangailangan ng kanyang tulong. Hindi ako masyadong nanonood ng Ang Probinsyano dati dahil hindi ako mahilig sa mga teleserye na medyo marami yung labanan, barilan. Pero napapanood ko naman siya kahit papaano. Napakaganda ng istoryang ito dahil marami kang matututunan. Hindi ko talaga ito makakalimutan. Paborito to ng aking lolo at lola. Dahil doon ako nakatira sa kanila dati. Ito yung pinapanood talaga nila pagkatapos nilang kumain. Tapos manonood na sila. Tapos sobrang tagal talagang natapos ng teleseryeng ito dahil sobrang dami yung nakasubaybay sa teleseryeng ito at ang daming pangyayari, maraming idinagdag upang tumagal ang teleseryeng ito. Susunod naman ay ang Wildflower. Wildflower, umiikot ang kwento sa isang batang babae na si Lily Cruz na gustong maghiganti sa mga Argente, ang pamilya na naging sanhi ng kanyang pagkamatay. Upang maitago ang kanyang totoong pagkakakilanlan, nagpanggap siya bilang si Ivy Aguas at pinaikot ang mga Argentes sa kanyang mga plano. Ngunit ang kanyang misyon ay naging mas mahirap noong si Diego Argente Torillo, ang kanyang kaibigan sa pagkabata ay bumalik sa kanyang buhay sa pagkakataong ito bilang kanyang kasintahan. So, naaalala ko pa rin yung teleseryeng Wildflower. Napakaganda din ito. Makikita mo talaga na hindi lang mga lalaki ang kayang makipaglaban, kundi pati rin ang mga babae. Pinakita ni Lily Cruz or nagpanggap siya bilang isang si Ivy Aguas, ipinakita niya na makapangyarihan din ang mga babae. May karapatan din ang mga babae. Ipinakita niya yung karapatan ng mga babae na syempre yung ibang babae kasi natatakot lumaban, pero dito si Ivy talagang ipinakita niya na kaya niya kahit babae siya. At panghuli naman ay ang Forevermore. Forevermore, ito ang kwento ni Xander, ang suwail na nag-iisang anak na lalaki o uniko iho ng hotel magnate at Agnes, ang pagpakumbaba at masipag na anak na babae ng isang magsasaka ng strawberry sa Benguet. Ang teleseryeng ito ay nasa direksyon ni Cathy Garcia Molina na pinagbibidahan ni Enrique Hill at Liza Soberano. Alam naman natin na ang tambalang Enrique Hill at Liza Soberano ay nakakakilig talaga. Alam niyo yon, yung naaapektuhan talaga ang mga kabataan dahil sobrang nakakaantig at nakakakilig ang kanilang mga teleserye. At yun lamang po para sa aking parte. Maraming salamat at magandang araw.